Matapos pong pinayuhan mga kababayan ng ating presidente na kanyang mga doktor, nabawasan muna ang kanyang kasipagan dahil naaapektuhan na daw mga kababayan ang kanyang pangangatawan. Kaya ngayon mga kababayan, si Ferdinand Marcos Jr. ay absent sa mga event mga kababayan, at ang humalili sa kanya ay etong kanyang executive secretary mga kababayan na si Ralph Recto at ang kanyang asawa na si Vice Admiral Lisa Araneta Marcos mga kababayan. Dahil kailangan pa muna daw magpahinga ng ating presidente ng 1 linggo para daw pagbalik niya mga kababayan, siguradong magbabalat siya ng buto sa trabaho. Diyos ko Lord. Panoorin niyo po. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year... Ang sabi mga kababayan, hindi daw na-operahan. Kung hindi na-operahan, bakit hindi nagpakita ng 1 linggo? Di ba si Kiko Barsaga nga ba yung mga kababayan, naglabas ng balita, ang sabi ng Malacanang fake news? Ang sabi kasi ni Kiko Barsaga, operahan daw doon mga kababayan sa sa St. Luke's ba yung sabi ni Kiko? Sabi ng Malacanang, hindi yan totoo. Pero ito ngayon mga kababayan, hindi nagpakita. Si Recto ang dumalo mga kababayan sa event nila. I also had diverticulitis. I had it twice, December of... Nagka-diverticulitis din wala ito mga kababayan. Ang sabi ng ilan palusot na lang daw yung diverticulitis. Dahil iniisip nila mga kababayan, epekto daw yun doon sa tubig mga kababayan na pinasok sa kanyang wet pool daw. Napasukan ka rin ba ng tubig, Recto? Sa iyong rectum? 24 and January of... Natusok ka rin? Masakit ang tusok. Tubig. Ito si Recto mga kababayan, parang may signs and symptoms din mga kababayan sa pagiging And I had downtime of a week for each episode at that time. So ngayon mga kababayan, absent lang daw si BBM dahil pinagpahinga. Pero hindi nila sinabi mga kababayan hindi nila sinabi na inoperahan. Nag-rest lang daw mga kababayan. Diyos ko Lord, bakit hindi nyo aaminin? Okay lang naman, minor operation lang naman siguro yan mga kababayan. Mayroon itutusok sa puwet. Na parang probe mga kababayan, di ba? Sanay na siguro sila dyan sa tusukan. Pero kung pinarest nila yan mga kababayan ng 1 week, andyan pa rin yan diverticulitis. Hindi yan maaalis hanggat hindi yan na-fix mga kababayan. Diyos ko Lord. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng doktor? Pahinga daw. Pahinga lang. Just like any other normal Sa sobrang sipag daw mga kababayan, kunting pahinga. individual. Wala mo lang. I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng Yan naman talaga lagi. Tapos kung sasabihin mo mga kababayan, sabi ng doktor, pagpahinga daw ako, tapos sasabihin mo sa iyong boss, ayaw maniwala, bawal dahil wala kang reliever. Hindi ka pwedeng magpahinga. Wala mo lang public engagement. I think meron pa rin siya. Dito ngayon mga kababayan, buti na lang merong reliever si BBM. Andyan si Recto mga kababayan. At andito ang admiral ninyo, si Lisa Araneta. Si Lisa Araneta na muna mga kababayan ang nanguna sa mga event nila. Ito na ang flagship ni BBM mga kababayan. Pinaganda daw nila ang Ilog Pasig. At ang tawag daw sa kanilang project is PBBM Project. Wow! Gandang-ganda sila sa sarili nilang pangalan, no? Build Better More, BBM. Ito, PBBM. Pasig, balik, basta Pasig mga kababayan, Ito, pag turnover daw sa mga kiosk, mga kababayan, dito sa sa Pasig River. Ano pala yung PBBM na project? Pasig Bigyang Buhay Muli. Wow! Gandang-ganda sila sa kanilang pangalan na PBBM, BBM, ganyan mga kababayan. Wala si Bangag. Wala. Si Lisa lang. Si BBM ay Bangag. Yan pala, Tapos, wala, andyan si Admiral lang mga kababayan, ang kasama ni, Isko. Aroy, nag-duster na naman si Admiral. Hoy, Isko, sa sobrang, baka maging BFF mo sila. Tingnan nyo si Admiral, nag-duster. Don't worry daw mga kababayan kung wala ang presidente, andyan naman daw ang First Lady. Siya daw ang siya ang malili
Oh, yakap-yakap na naman mga kababayan. Yan talaga ang signature ni Lisa, no? Yung yakap dito, iyak mga kababayan, ang asim ng mukha. Talagang maasim mga kababayan itsura ni Admiral. Oh. Oh, dito na lang tayo. Sa isa ding kakampit mga kababayan ng mga bangag, si Raffy Tulfo. Dito mga kababayan, dahil ang kalaban ni Raffy Tulfo maliliit dito sa FDA, galit-galitan ang tapang mga kababayan. Halos ipahiya na naman kagaya ng mga mga kababayan yung kanyang mga guest sa radyo. Pinahiya na naman ni Tulfo itong taga-FDA dahil sa kurakot daw mga kababayan. Pero etong sa pinakamalaking kurakutan sa Kongreso, sa Senado, pati na sa mga kababayan, JAA mismo, under Marcos administration, tahimik itong si Tulfo. Trilyones ang nananakaw. Pero dito mga kababayan sa mga maliliit na bagay sa mga FDA, grabe. Si Tulfo halos tanggalan na ng dignidad mga kababayan yung head ng FDA. Inutil ka po. Oh, tingnan, pakinggan nyo ha. Inutil ka po. Inutil I'm ka sorry po. to tell you. Oh, You're incompetent. incompetent. Karamihan kay... As if naman hindi inutil din ito, no? Magkano nga ba binayad mo doon sa mga Viva Max babes, 250,000 to 300,000. Tapos ang sabi ng kanyang kapatid ba kababayan na si Tulfo, lasing lang daw doon si lasing lang daw si Raffy. Tapos parang napagalitan daw ng asawa. So parang kinumpirma na rin ni Tulfo mga kababayan. Sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. Oh, ikaw din, Raffy, mag-resign ka na rin dahil inutil ka rin eh. Nasaan ang tapang mo pagdating dito sa kurakutan sa mga matataas na opisyalis ng bayan? Inutil ka rin. Ang ginagawa ko, hindi. Wala ka rin ginagawa. May isang inumpisahan ito mga kababayan, hindi natapos. Yung PCSO. Nasaan na yung Tulfo? 3 years ago. Humintay na siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, How about yung lagay mo? Nagbitay? Nagbitay pa. tuloy-tuloy lang, hindi kaya. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the... Kawawa ka talaga mga kababayan kung maiimbita ka dyan tapos si Tulfo ang ayong haharap sa'yo. Uhubaran ka ng dignidad. Akala mo kung sino talagang magaling ito si Tulfo no, kung hanggang salita lang naman mga kababayan talaga. Hanggang salita lang. the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. Hindi lamang sa flood control projects, kundi pati sa mga gamot, mayroon umanong korupsyon. Kaya naman ang pinuno ng FDA, Pero yan mga kababayan, lahat naman talaga mayroong korupsyon. Kahit saan mo silipin mga kababayan. Pero itong ginagawa ni Tulfo na kunwari ngayon mga kababayan, nilalabanan ang korupsyon tapos dyan lang din. Dyan lang na issue mga kababayan siya galit. Tapos the rest, yung mga matitindi pang mga kurakutan mga kababayan, tahimik lang. Bulag, pipi at bingi. Winakwak ni Senador Raffy Oh, winakwak! Grabe, Tulfo ang winakwak ahensya talaga. dahil incompetent daw ito ang ilang mga opisyal. Nagsalita Kailangan ang na raw hindi umalis sa incompetent. pwesto. Umalis ka na rin, Tulfo. Dahil sa umano'y lagayan, nagkalat ang mga iligal at peking gamot. At kahit wala raw reseta, nakakalusot. Nakakalusot. maaanghang ang salitang binitiwan ni Diyan siya magaling mga kababayan, yung paggalit-galit. Tapos kung mayroong ka-counter sa kanya, magagalit din. Senador Raffy Tulfo laban sa hepe ng Food and Drugs Administration o FDA dahil sa pagbaha umano ng mga peke at delikadong gamot sa merkado. Inawag lang naman niya itong inutil. Inutil, Kung tatawagin mong inutil yung FDA Tulfo, tawagin mo rin inutil si BBM. Dahil ultimately, under yan sila sa mga kababayan, current administration. Bakit hanggang dyan lang ang galit mo, Tulfo? Hanggang dyan lang sa FDA na mga maliliit dyan. Hindi pa nga yan malala, mga kababayan. Itong matitinding korupsyon dito sa Pilipinas, wala. Iklop itong si Tulfo. Ito ang agenda report ni Hannity. Haniksi? Sir, Sir Inutil ka ka po. pa? I'm Oo, sorry to inutil daw. tell you, you're Oh, incompetent. pwede bang sabihin mo yan mga kababayan sa Diyan sa kapwa mo government official. Hindi pala napatunayan mga kababayan na talagang meron niyang ginagawang kabalastugan. Resource person and then sasabihin inutil ka. Tapos
Okay lang sana mga kababayan kung ang nagsabi ng inutil ay sobrang linis at hindi rin inutil. Mas lalo pang inutil sa'yo. Mas lalo pa. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niya. At dudugtungan ko. Hindi ba ang Congress? Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Makailang ikaw ulit din. sinita ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drugs Administration dahil daw sa pagiging incompetent nito. Gusto pa niyang magbitiw sa pwesto ang FDA chief. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical Nga ako sana, companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry ka. Ano na lang, Tulpo, patunayan mo muna na dumanggap talaga siya ng lagay. Spekulasyon mo lang yan eh. Dapat, bago mo sila pinatawag, dapat mayroon ka ng ebidensya na tumanggap sila ng lagay. Unfair din mga kababayan. Eh kung ilutil man yung FDA, ang may kasalanan yan mga kababayan is nilang amo nila. Kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi kaya. Talamak daw ang illegal, fake at unregistered health products online at sa physical stores na hindi raw maaksyonan ng maayos ng FDA. Ilan sa mga unregistered ay collagen pills, mga pang pain relief, glutathione collagen? at energy coffee. Meron pa raw slimming pills na may amphetamine, isang sangkap umano sa Diyos ko Lord, may ano pa, sabu. shabu. Laganap daw ito sa mga bilihin kahit Bakit alam mo, Tulpo? higit isang dekada na Nakabili itong ka na mga ba? FDA advisory. Lusot din daw sa pagbabantay ng FDA ang mga prescription-only medicine, gaya ng antibiotic na Coamoxiclav na nabili ng kanyang team online kahit walang reseta. Oh, yan mga kababayan. Hindi lang naman ang FDA ang ano niyan. Dapat i-call out. Dapat ito na talaga authority mga kababayan. Ano bang silbi ng NBI o na dapat mag-iimbestiga kung sino ang nasa likod niyan mga kababayan? That is already a police matter. So paghuli sa mga mga taong yan. Dating daw sa ligtas at trusted brands, hindi naman sila FDA registered sa Pilipinas at nalalabasan ng advisories. Sabi ni Tulfo, tila gumagamit daw ng kapangyarihan ng FDA para kumita at ipiti ng mga brand na ito. Dahilan para makatanggap sila ng lagay bago ang registration. Lagay mo, Tulpo. Sagot ni FDA Director General Paulo Teston, he serves at the pleasure of the people acting to the President at handa raw siyang bumaba sa pwesto sakaling mag-appoint ng panibagong FDA chief. Naluklok si Teston Tulfo, sa kailan pwesto nito ng Mayo ng kailan na 2025. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. Ay, nako. Wag mong irespeto yan. Hindi ka nire-respeto eh. Kahit paano mga kababayan. Wala pa man napatunayan si Tulfo na nangurakot talaga ito. Although, may pagkukulang mga kababayan sa kanyang ahensya pero hindi talaga ibig sabihin nangurakot na. Ipa-finalize daw nila ang kanilang 5-year development plan na isusumite sa mga senador. Una nang sinabi ni Teston na kada taon nakakatanggap daw sila ng higit 250,000 applications at ang isang evaluator, 1,000 application na ang hinahawakan. Kinilala niya ang kakulangan ng ahensya. Ipanukala mo na lang Tulpok na dagdagan niyang mga tauhan dyan sa FDA. Pagdating sa enforcement, pero kulang daw sila sa budget at manpower. Kulang dagdagan mo Tulpo, mambabatas ka eh. Sa kabila nito, nasa 56.9 million peso worth of health products na raw Pati ang nasamsam nila facilities. na counterfeit at violative sa loob lang ng 8 buwan. Hindi raw perpekto ang ahensya, pero Si nagtatrabaho Tulfo raw lang ang ang mga tao perpekto nito daw. over and beyond their limits. Pinatitake daw na ng mga senador sa online platforms gaya ng Shopee at Lazada ang mga gamot na nabibili sa kanila kahit walang reseta. Di ba trabaho na ng law enforcement mga kababayan din? Sa gitna ito ng pagbubuo ng Senado ng isang panukala para mapigilan na ang counterfeit products at pagbibenta ng unsafe na mga gamot na ani Senator Risa Ontiveros ay delikado Ayan na, sa kalusugan ng Partner publiko. talaga yan si Narisa mga kababayan. Kakampwit na sila Nina Tulfo, nila Bangag mga kababayan. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Si Tatay Digong dito sa Dahig,
ito lang mga kababayan nakikita natin. Parang wala nang patas na laban mga kababayan ang si Tatay Digong dito sa ICC. Wala na siyang makukuhang patas na laban. Pamunin ng kampo ni FPRRD ang ruling ng ICC Pretrial Chamber na fit to stand trial ang dating Pangulo. Pero para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, Ay, nako. kumpiyansa siyang Yan na naman ang mga kababayan, hihinga ng opinion, babae. crimes against humanity ni Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimbay. Sa 25-page document na inilabas kahapon, piniliwanag ng ICC Pretrial Chamber 1 ang kanilang deklarasyon na fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, may kakayahan si FPRRD na i-exercise ang kanyang procedural rights kung pagbabasehan ng kanyang medical records at naging masusing Ewan lang natin talaga kung mayroong papatas pagsusuri dito sa... ng independent panel of experts sa kanyang kalagayan. Paliwanag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kahit na matanda na ang dating Pangulo, tila Ikaw, itong hudas na to mga kababayan, ito, left-leaning ito mga kababayan, Itong mga hipokrito, ito, hindi natin sinasabing NPA ito pero closely tied ito mga kababayan sa mga the likes of the NPA. At iwalan din natin kung ano talaga katotohanan, kung NPA ba o hindi. Sila mga kababayan ang mayroong crimes against humanity. Dahil sa kahaba-haba ng panahon na nanghasik na lagim ang mga komunistang iyan mga kababayan sa bansang ito. At sa dami ng sundalo at mga pulis sa kanilang pinatiklo mga kababayan. Sila ang dapat ay managot. hinahanap lang na kriteriya ang ICC para sabihing fit to stand trial ang isang akusado. At pasado raw dito ang dating Pangulo. Ang hinahanap lang ng pamantayan. Ay, nako, ang kakapal ng mga... Ay, Diyos ko Lord. Bakit itong mga ganito? Mga makakaliwa, mga anti-Duterte, mga kababayan, Itong kagaya nila, Percival, nila Dilima, Shell Jokno. Parang, Diyos ko Lord, nga itsura. Intindi at makapagbigay ng saloobin ng dating Pangulo kaugnay ng kanyang mga kinahaharap na alegasyon base sa pagsusuri ng mga eksperto. Wala rin daw itong sakit sa utak base sa mga isinagawang medical exam. Ikaw, baka siya ang may sakit sa utak o si Tulad ng MRI si test. Conte. Hindi kasi ang inaasahan ay para kang abogado. Ikaw, abogado ka ba? Sa ICC, hindi naman. Shut up. Nicholas Kaufman na magsusumite sila ng apela dahil aniya, hindi pinagkalooban ng due process si FPRRD. Ito rin si Kaufman, sunod-sunod ang talo mga kababayan. Kasi humiling si Kaufman ng isang hearing para maipresenta ang sarili nilang medical evidence at questionin sa korte ang anilay contradictory findings ng independent panel of experts na ICC judges din naman daw ang pumili. Sagot ni Attorney Conti. I would even say it's bad practice. Ikaw ang bad mouth. Kapal! Kapal ng mukha mo, salbabida. Sa isang interview sa The Hague, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga taga-suporta. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan namin, sa inyong pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention unit ng ICC. At syempre, lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang Hindi kaso. talaga maganda. At nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sa February 23, opisyal na bubuksan ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Dito diringgin ng korte ang mga ebidensyang hawak ng prosecution at ng kampo ng Yan mga trilyanis ang nasa likod ng mga ebidensya nila mga kababayan, mga manufactured, mga fabricated. Bakit naniniwala ang ICC mga kababayan? Sige, ituloy nyo na yung kaso. Pero hindi rin natin maano mga kababayan, ang mga lawyers, gagawin nila lahat in every stage mga kababayan, gagawin nila ang kanilang makakaya na ma-dismiss ito in different stages of the case. dating Pangulo. Pagdedebatihan kung ano nga bang mga kaso ang mapatutunayan ng mga taga-usig. Ayon kay Attorney Conti, posibleng ilang buwan pa matapos ang period ng confirmation of charges hearing bago magbigay ng desisyon ang korte. Mahahati raw sa 3 options ang ilalabas na desisyon. Ang tanong doon ay whether to confirm. Shut up! Bakit lagi itong nako? Kagaya ni Claire Castro mga kababayan, ayaw nating makinig dito sa mga buladas na mga hudas na to. At Shut up, bitch! ay hindi kaagad dismissal, hindi Limis ang Wala kami charges pake sa sa'yo, ICC. Ngas. Kaya aniya, confident siyang magpo-proceed sa trial ang mga nakasampang alegasyon ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte.
Para sa agenda, Paulit-ulit Josh- ito mga na propaganda, no? Timban, Billionaire News Channel. Umanda talaga kayo, mga visit kayo. Posibleng Kapag si mawalan Sara ng na sweldo presidente. ang missing in action na si Senador Bato de la Rosa. Ay, okay lang. Basta hindi lang siya matanggal bilang mga kababayan, senador. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Tanggalan niya lang ang sweldo. Basta huwag niyang tanggalin bilang senador. Ano kayo siniswerte? Hinalal yan ng bayan eh. Lacson, pinag-usapan daw nila ni na SP Tito Soto at dating Senador Sonny Trillanes ang Mga nakaambang Trillanes na. ethics complaint laban kay Eto no, kakampit na sina mga kababayan, no? Sina Soto, kina Trillanes. De la Rosa. Ito'y matapos sabihin ni Trillanes na magsasampa siya ng reklamo kapag umabot na sa 6 na buwan Ay, nako. ang absences ni De la Rosa. As if naman, ikaw Trillanes, natatandaan mo na kunwari na senador ka noon, sa kulungan kang hudas ka. Andyan ka sa kulungan habang senador kang nagsumasahod ka pa kagaya ni Dilima. Kung hindi lang dahil kay Panot, mga kababayan, hindi yan hindi yan makakalaya yung aklang yan. Gamitin yung Ethics Committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti. Sige. Covered kami. Ang plano daw, mga kababayan, totoo ba yun? Na ang plano daw is mag-eliminate ng maraming senador, as many as they can, para pagdating sa impeachment ni VP Sara, mas kakaunti na lang ang papabor kay Sara. Pero kung mag-eliminate sila, hindi ba automatic na hindi na yun one-third of the mga kababayan numbers. So mag-eliminate sila, automatic na yun, no? Siguro ibebenda naman nila ang law. Ng civil service law. Shut up to etong si Pinky, no? Senador. Kung Wala rin ito silbi, mga kababayan. Sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng ethics Sige, committee. gagawa kayo ng bagong rules ninyo. Mga syunga. Once ma-adapt sa plenary, Higit 2 buwan ng absent si De la Rosa. Kasunod na mga ulat na naglabas na ng warrant ng ICC laban sa kanya kaugnay ng madugong war on drugs ni FPRRD. Kasado na ang paghimay ng Kamara sa 2 impeachment complaint laban kay PBBM. Posibleng Bakit hindi na-refile yung pangalawang yung impeachment ng mga kababayan? Ni Attorney Topacio. Hindi ba sila bumalik pagka Monday? patawag ang Pangulo sa impeachment hearing pero hindi naman daw siya obligadong sumimpot. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Sisimulan na ng House Committee on Justice ang pagtatalakay sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng referral ng unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng second complaint ng iba't ibang progressive group sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan. Ay, babalo. February 2, 3, Yung mga and 4 ang matataas ang initial mga hearing dates ng komite. The impeachment complaints should be signed. Ay, nako. Ano pa maaasahan natin dito, mga kababayan? Ang mangunguna sa impeachment, ito mga mukhang mga, ay nako, ito, mga tuta ni Marcos. Verified and endorsed by at least. Ito rin, mga kababayan, ang nagsabi na gusto niya ipa-warrantless arrest. Ito mga vloggers daw, mga kababayan, na nagkakalat ng fake news. Wala nang warrant, diretso, mga kababayan, aresto. House member. When we say sufficiency in substance, it means that the allegations. Tapos ito rin yung angiwi din, mga kababayan, Ito rin yung, namigay ng ayuda, mga kababayan, pera, tapos nag-pray over, bago namigay. Panahon ng eleksyon, campaign period, mga kababayan. Maliwanag na paglabag sa batas. Of the commission of facts should Ito, may be facts. able to substantiate the ground for Ay, nako, Kasama rin ito sa listahan, mga kababayan, doon sa mga kamukha ni na Diokno, ni na Percival. Ito mga itsurang mga maligno, Diyos ko Lord. Daw nasisiyasatin ng Justice Committee kung sapat ba ang mga alegasyong nakapalo. Wala na. 4 pages ba yan o 15? May nagsabing 4, mga kababayan, may nagsabi din 15. Pero gayon pa man, kahit 20 pages, not enough, mga kababayan, para mag-support sa impeachment. Ibig sabihin, walang substance. Kakampwit niyan ni Lisa Marcos daw, mga kababayan. Sa impeachment complaints laban sa Pangulo. Wala natin dito sa makabaang, makabuang black, makabayan, makabangag black.
Kakampwit din yan ni Marcos. Tapos ang pagtataya kung sufficient ba in form and substance ang reklamo, saka aalamin ng komite kung may sapat bang batayan para suportahan ito. Saka lang din igagawa ang hearing proper kung saan iimbitahan ang mga complainant, testigo at maging ang respondent. Sa kasong ito, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong Bangag Marcos. Also being asked, paano Sana kung naman. hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative. Ipatawag na yan, ipa-hair follicle test na yan. Oh, kahit alam natin mga kababayan na hindi siya mai-impeach dahil yung constitution mga kababayan, nag-constitute sa Congress ngayon. Puro bangag eh. Lahat nga sila mga kababayan eh, sabi, nakinabang dyan sa kanilang flood control. So malabo na ipapa-impeach sila si Bangag. Baka pag-initan sila at kakalkalin ang kanilang ginawa. Come or not to come? Pagkatapos ng mga pagdinig, aalamin na ng komite kung may probable cause ba na susuporta sa impeachment at magsusumite sila ng ulat sa plenaryo. Dito na ulit papasok ang at least 1/3 vote mula sa House members para aprubahan o hindi ang ulat ng Justice Committee. Sa pagsisimula ng pagdinig ay iko-consolidate ng komite ang dalawang impeachment complaint na hawak nila. Ibig sabihin, magiging taken as one na ang dalawang reklamo na nasa prerogative din ng komite. Kaya asahang pag-uusapan ng sabay kung ano at ilan ang grounds na nakasaad sa impeachment complaint. Baka isa na naman ito sa diversionary tactics, no? Joan Manalo, Villonario News Channel. Alam niyo naman ang mga ngagva eh. Handa raw tumistigo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa impeachment case ni PBBM sa At the Forefront ng Billionario News Channel. Sinabi ni Ang gusto natin tumistigo mga kababayan, yung Mr. Tubig, papuntahin dito sa Pilipinas at ipadala yung video niya mga kababayan na mayroon siya video ni Marcos at siya ni Lisa, di umano na never ending line of cocaine ang sabi niya. Manong Chavit na meron ding maanumalyang flood control projects sa Ilocos Norte na baluarte ng Pangulo. Madali lang yan, magpakita lang ng mga picture. Tanggap yung Pinail, makakawitness ako sa mga Goose Project and mga project na yung sinabi mismo ni Presidente, mga guni-guni, mga palpak. Guni-guni. Doon para sa Ilocos Norte nandun. Wala kami Andun lahat. makitang matino na project. Palpak lahat and Ghost Project. Meaning Ghost Project and a substandard project. Nakusahan din ni Singson ng ICI ng pagmamanipula umano ng testimonya ng mga resource person. Oo nga, pati yung ICI mga kababayan kasuhan. Ng government contractor na si Curly Discaya. Manipulation. Are you able to talk to Yes, Curly so Discaya? Discaya, may mga kilala ko, nakilala siya. So, nakausap ko rin. Kwento niya lahat yan. Kasi paano kami magte-testify, binabago ang statement namin, sabi nila. So, dapat sila ang testify. Binabago. Pati si Boying mga kababayan. Ay, lahat ng bagoong mga kababayan, kabalastugan yung pinagagawa dito sa kanilang bogus na investigasyon. Dahil sila nakakaalam mga binigyan. At kaugnay nga sa verified impeachment complaints laban kay PBBM, makakausap po natin ngayon ang Vice Chairman ng House Justice Committee na si Sino na naman yan? Representative Jonathan Keith Flores. Taga Mindanao mga kababayan. Isa na naman siguro itong mga traidor. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Kapag sinabi po natin, Kong, na tinanggap na po ng Justice House Committee or House Justice Committee ang isang impeachment complaint at sinabing ito ay sufficient in form and substance, yung form parang mas madali pong intindihin. Pag sinabi po nating it has enough substance, ano po ang basehan? Ang substance po is dapat may recital of facts constituting the offense. Wala na. Yung sinampa daw is wala daw yung mga kababayan puro newspaper clippings. And that the offense must be within the jurisdiction of the House of Representatives, the Justice Committee po. Meaning, yan mga kababayan, kung madala lang yan sa Congress, hindi pala, sa Senado, umakyat na lang sa Senado, talagang impeach siya si Bangag. Pero pipilitin niya nila na hanggang dyan lang sa Kongreso. po ang nilatag sa impeachment complaint nila. Ayon, without having to really prove each and every accusation. Yes, ma'am. Hindi po kailangan i-prove. Ang kailangan lang is that it must constitute an offense that may be impeachable. Right, as listed, as impeachable offenses. Pero ito pong yes po. Yes po.
Sige ha. Oh, kung ganyan, 'di ba ginawa na nila kay Sara mga kababayan para daw malitis doon sa talaga, doon sa Senado, pa-undergo sa trial si Sara. Gawin niyo rin the same reasoning ninyo sa ginawa ninyo kay VP Inday. Tama po ba yung sinabi po sa akin na kahapon na wala po kayong choice kung hindi tanggapin po ito? I mean, if indeed proven with proper form and substance. Yes po, walang choice ang Committee on Justice but to receive it once it is referred to Bakit hindi ni-receive doon kay Garapel? the Committee on Justice. Walang option po not to receive it because Yung kanina Topacio. ang duty din namin is to determine if there is, sabi nyo nga kanina, sufficient ba in form and in substance. Okay. So, ngayong nasa Justice Committee na po, verified na yung dalawa, ibig sabihin ba na in-effect na rin po yung 1-year ban? At so, 1-year dapat ban hindi na pa. yan, ay pwede pa po bang, hindi na pwede magsampa ng ibang kaso, ano po? Oh, bakuna lang to mga kababayan, bakuna, ninabangag, kakampwit, ninabangag. Tama po, na in line with the Supreme Court decisions na parang once it is referred to the Committee on Justice, deemed initiated na. And once it is initiated, it bars any other impeachment complaint from being filed for a period of 1 year. So, what about additional evidence po? Yung mga maghahabol ng ebidensya? Pwede pa po. They're allowed naman to submit affidavits and evidences during the determination na po of Sa tingin natin yung Makabayan Black mga kababayan, yung kanilang impeachment na sinampa, walang kwenta yun mga kababayan din. Kagaya lang din ng ganyang sinabit nung abogado ni Lisa dahil alam na alam nila mga kababayan na kung ma-i-impeach si Bangag, si Sara. Si Sara ang papalit. Mas lalong madidisgrasya sila mga kababayan. whether it is to be considered an impeachment. Oh, itong mga dinala ng mga kulot ng mga buwisit. Sa tingin nyo, mas pipiliin nila ang Duterte kaysa kay Marcos? Bakuna lang din yan ginagawa ng mga makakaliwa. Pag may form and substance na po, then we will be setting a date po where they can submit additional affidavits and with evidences po to support their claims na impeachable offense nga yung inakusa nila. Ano po ang aasahan natin ngayon sa pagtalakay po ng inyong komite? Dahil po wala na tayong maasahan. Sa saad po ng mga naghain mismo ng mga complaints na ito, karamihan po sa kanilang mga ebidensya ay mga testimonya. Ano po, corroboration, which is also testimony from another human being. Human paano being? What will constitute something that is actually impeachable? Sa inyo pong opinion? Well, medyo broad po kasi yung ibang grounds for impeachment. Lalo na po yung betrayal of public trust. No? Yun na ground po. Medyo that's really broad. So that would now depend on ano din yung understanding at appreciation ng members of the committee whether or not yung recital of facts as indicated in the impeachment complaint is sufficient para maging impeachable offense nga as determined by the Committee on Justice. So meaning, aside from testimony, mas mainam pa rin po kung may resibo, may trail, at meron pong malinaw na pagkakasangkot ng kanilang inaakusahan. Tama po, mas better po kung may ganun. Kasi mahirap din po kung puro testimony lang, it's gonna be his word against the word of the accused or the respondent. Mas mabuti po kung may actual na resibo kung sinasabi nga nila. Mas mainam po ba sa inyong opinion na ang Pangulo po mismo, ang akusado, ay dumalo sa pagdinig? Dapat lang. Dapat lang. Wala na. Dapat managot siya. The option niya pong mag-attend or not to. Isomo na. Isabi na. In fact, even if he does not give an answer po to the impeachment complaint, it is deemed denied agad Basta ang importante lang po is he's given the opportunity to present po his answer if he so desires to present his answer. Sir, can you imagine the timeline? Well, as I've heard the chairperson say, na in Senate niya na February 2, 3, and 4 are the dates that we will be conducting hearings to determine the sufficiency in form and substance. I see. Would there be a defense? Sorry po, hindi ko po alam yung actual proceedings. Kung meron pong nag-aakusa, sino po ang dedepensa? Well, si the Bangag person din. who is accused would be required to file Kuha siya ng abogado. answer. Kaya nga kanina sabi ko, he has the option to file an answer or not. Bakit hindi natuloy yung Atty. Topacio, no? Sayang. Ang trial proper naman is still going to be at the Senate. Right now,
We are just trying to determine kung tama ba yung final at impeachable offense ba yung inakusa sa kanya para gawa ng article of impeachment that will be transmitted to the Senate. I see. So, everyone will be in attendance in this trial in the lower house. Just the members of the Committee on Justice. Except Tambaloslos. Wala na daw mga kababayan, hindi na daw pumapasok si Tambaloslos. Bakit nagpapasahod pa? At grabe, billions and billions pa rin mga kababayan ang allotment sa I budget. think there are 38 of us plus yung mga Kaya kalokohan. officers po ng House of Representatives like the deputy speakers at saka deputy majority leaders. And how will the one-third vote come into play kung kayo lamang po ang titingin po sa lahat ng ebidensya? The one-third vote will come after the Committee on Justice determines that it is sufficient in form and substance and transmit its report to the plenary. Yung plenary naman po will approve the report by one-third vote. Kung i-approve nila, then yun na po ang ita-transmit to the Senate as the articles of impeachment. I see. So may opinion po ba kayo tungkol sa mga numero? Sabi nga po nila, it's a political exercise that requires numbers. And sa ngayon po, mas marami po ang kakampi ng administrasyon. That's true po na it's a political game, but I think Wala nang maasahan. I think it's best to focus on the process, not on the politics. Lalo na po na we're also trying to redeem the image of the House of Representatives. Sige, i-redeem ninyo. May imahe pa ba kayo? Sige, i-redeem ninyo. I-impeach nyo si As Bangag. much as possible, we would try to set politics aside and maybe decide As much as possible, Diyos ko Lord. based on the law and our conscience. Based on the evidence also, tama po. Okay. Yes, madam. Last question po, yung kakayanin po ba ng Kamara o ng Taong Bayan yung pagtalakay po ng impeachment ng Bakit hindi? Kailangan yan Pangulo, sasabay pa yung impeachment move against the Vice President? Well, hindi po, we cannot deny that it's gonna be disruptive in a sense kasi these are the two highest officers of the land, no? But it is a process that is enshrined in our Constitution and we just have to go through it po. Ayun. Okay. So abangan po natin ang susunod. Abangan! Ay, Diyos ko Lord. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.